Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Johnny Boy Paligan, shoutout kay Thomas Molinos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nang hindi na hinintay na magsalita si Aaron, muling na-distort ang mundo, at ngayon lang ay matubig na mundo pa rin ito. Biglang, ang Aaron ay tila pumasok sa isang tigang na lupain, kung saan ang araw ay nagluluto sa lupa, na napapaligiran ng mga bundok at matarik na bato. Boom! Biglang gumalaw ang mga nakapaligid na bundok. Malinaw na nakita ni Aaron na hindi siya isang master, ngunit isang tao ng higanteng mga bato. Kahit na ang bundok ay sapat na mataas, ngunit ang buong katawan ay tao, bato at lupa akumulasyon, malinaw na mga linya. Umuungol. Sa ilang mga dagandong, ang mga higanti ay sumugod sa Aaron. Aaron ay halos mapait na ngumiti. Alam niya na ang mga bagay na ito, tulad ng naunang paninindigan, ay hindi na maaalis. Maaari silang maipanganak muli sa isang iglap. Kaya pumikit si Aaron at tahimik na naghintay. Aaron, mag-ingat ka, hindi ito ilusyon. Mahabang sigaw ni Lynn, pagkatapos ay nagmamadaling lumabas sa katawan ni Aaron at ginamit ang katawan ng dragon para tamaan ang higanti sa harap ng Aaron. Sa oras na ito, isang higanti ang sumugod sa Aaron, na nagpuntirya sa dibdib ni Aaron. Biglang naramdaman ni Aaron ang pagsabog ng sakit sa kanyang dibdib, at ang buong tao ay umatras pa ng ilang metro. Isang bibig ng dugo ang direktang bumulwak mula sa kanyang lalamunan. Nagulat si Aaron at napatingin sa eksenang nasa harapan niya. Dahil ang Aaron ay may walang kamatayang Zuan armor, gaano man kahigpit ang kalaban na kanyang hinarap, ang Aaron ay hindi kailanman direktang nabali at nasaktan ng labis. Ngunit ito ay isang higanteng binago ng ilang mga bato. Paano mo makukuha ang kakayahang saktan ang iyong sarili? Bagamat nagkamali si Han Sanchen na hinuhusgahan na maaaring ito ay isang ilusyon, kaya hindi siya masyadong gumawa ng pagtatanggol, hindi ito nangangahulugan na ang immortal na sandata ni Han Sanchen ay tumigil na. Ano ang espesyal na bagay na ito? Lin mahaba tumingin sa Aaron na sugatan, sa oras na ito ay shock din. Sino ang nakakaalam? Han 3,000 madilim na dagandong, ang puso ay hindi na maglakas loob sa kapabayaan, banggitin ang lahat ng enerhiya, direktang rush sa higanti. Saglit lang, nagkagulo ang Aaron. Hindi gaanong mabuti si Linlong. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pilak na katawan, ngunit ngayon siya ay nasaran ng loob. Sa di kalayuan, mukha siyang malaking bulate. Aaron, kapag nagpatuloy tayo sa ganito, siguradong mamamatay tayo, sabi ni Lin sa malamig na boses. Alam ko, pinag-iisipan ko rin. Aaron malamig na paraan ng boses, bagaman masyadong pagod, ngunit isang pares ng mga mata tulad ng lawin mata sa pangkalahatan, nakapako sa paligid. Naghahanap siya ng kapintasan. Haha, kung mayroon kang sapat na materyales, kailangan mong dagdagan ang apoy. Biglang nagbago na naman ang mundo. Biglang pula ang mundo. Ang Aaron ay hindi pa sumasalamin mula sa higanti. Sa ilalim ng kanyang mga paa, sa itaas ng kanyang ulo, at kahit saan nakikita ng kanyang mga mata, ay may nagngangalit na apoy. Aaron instant pakiramdam mainit na mahirap na huminto, ang katawan ay mainit na pawis mahirap na huminto. Ang lahat ng isang biglaang, ang nagniningas na apoy sa mabangis na tumalon mula sa bilang ng mga lobo ng apoy,
na may halong matalas na dagandong, ay sumugod mula sa lahat ng direksyon. Malamig ang mukha ni Aaron. Dam, naiintindihan ko. Tinatawag ko ang kanyang kapatid na manok. Malinaw na tinatrato kami nito bilang mga manok. Ginagawa kami nito. Nagalit dito si Linlong, dahil ito ay isang insulto. Dam, ipaglalaban kita. Matagal na galit na umiinom si Lin, anuman ang pinsala sa katawan, biglang inatake ang mga apoy na lobo. Gusto siyang pigilan ni Aaron, ngunit huli na ang lahat. Sa pagtingin sa labanan sa pagitan ni Linlong at ng mga apoy na lobo, hindi pinili ni Aaron na sumuporta kaagad. Sa halip, tahimik siyang nakamasid. Si Aaron, na kumalma, ay seryosong nag-iisip sa oras na ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maaaring ipanganak muli. 4 na beses na silang pareho. Bukod dito, kung iisipin mong mabuti, ang Aaron ay may pambihirang katotohanan. Isipin dito, Aaron ngiti, ang buong tao ay naging hindi maipaliliwanag tiwala sa sarili. Sa tingin ko alam ko kung paano sirain ang mga apoy na lobo na ito. Sabi ni Aaron na may malamig na ngiti. Nang marinig ito ni Linlong, agad siyang napabuntong hininga ng panghihinayang. Kung tutuusin, sa pagmamadali pa lang niya ay nagsisi na siya, dahil halatang impulsive lang siya. Kung talagang gusto niyang makipaglaban sa napakabilis at napakamot na apoy na lobo, huwag na lang sa kanya ang puso ng pamilyang dragon. Kahit na mayroon siya, ang kanyang maliit na balat ay hindi maaaring labanan ang kagat ng mga apoy na lobo, ngunit ito ay nasusunog, ngunit ito ay masakit. Sa sandaling pumasok siya, nasunog si Linlong ng 7 halos at 8 elemento. Kung gusto niyang umatake, madalas siyang tumama sa hangin, at ang kanyang espiritu ay sesabog. Sa Aaron, umatras si Linlong at naghihintay ng Aaron para tumulong. 3,000, gawin mo siyang Y. Tuwang-tuwang sinisigaw ni Linlong si Aaron, na mukhang gangster sa kalye. Hinahanap niya ang nangungunang nakatatandang kapatid bilang tagapagtaguyod. Sigaw mo. Nakatitig si Aaron kay Linlong. Ano ang mali? Anong ginagawa mo? Hindi ito magagawa ng Aaron. Ang dahilan kung bakit sinabi niya na mayroon siyang paraan ay talagang pagsusugal. Nagsusugal siya na tama ang kanyang perception at judgment. Sa oras na ito, ilang apoy na lobo ang nagbukas ng kanilang mga pangil at sumugod patungo sa Aaron. Kung kagatin nila sila, hindi sila malalayo sa kamatayan. Ngunit nanatili pa rin ang Aaron. Maging ang mukha ni Aaron ay nakangiti pa rin. Sa pagsusugal, ang pinakamahalagang pamamaraan ay ang mentalidad ng pagsusugal. Kung matatalo ka sa mentality, mawawala lahat ng momentum mo, at natural na matatalo ka. At Aaron, iyon ang taya. Nang malapit nang umabot sa Aaron ang kamao ng lalaking may malaking bato, biglang nagbago ang buong mundo, at ang mabangis na kamao ng malaking bato sa kanyang harapan ay naputol din sa isang iglap. Sa halip na mga ito, ay isang nakasisilaw na gintong kaluwalhatian. Tumingin sa paligid, Aaron halos mga mata flash bulag, Lin mahaba ay ang pares ng longgan direkta upang isara. Ang kanilang tinitirhan ay isang malaking gintong palasyo. Ang lahat ng mga materyales sa palasyo ay gawa sa metal. Ito ay napakalaki at marilag. Isang hakbang lang ay kasing laki ng bundok. Sa oras na ito, ang palasyo ay nagsimulang lumiit ng dahan-dahan, at sa maikling panahon, maaari silang ay sandwich sa mga meat cake. Hindi na bahala ang Aaron. Nakahinga siya ng maluwag at nagpakita ng totoong ngiti sa labi, totoo naman. Linlong ay tuliro, paraan, ano iyon? Haha, iniimbitahan tayong uminom ng tsaa na may mga puno at tubig. Gagawin tayong waji na may apoy at lupa. Sa tingin ko, ang susunod na palasyo ay maaaring kumain ng ating mga kagamitan. Tama ba ako? 3,000 masamang espiritong ngiti, mata bahagyang iyangat. Si Linlong ay isang leng, hindi alam kung ano ang sinasabi ng Aaron, sundin ang katawan ng mata ni Aaron upang tumingin, ang hangin ay walang laman muli. Para sa isang mahabang panahon, kalahating hangin biglang pipingiti, tama sagot. 3,000, anong ibig mong sabihin? Lin mahabang kakaibang paraan, paano tama? Nakangiting sabi ni Han Sunny, kung i-connect mo ang 5 bagay na ito ay isang ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Kasabay nito, muling tumingin sa himpapawid si Han Sanchen, gamitin ang 5 elemento para likhain at lupigin ang isa't isa. Sa makatuwid, sa lahat ng antas ng buhay, hinding-hindi sila mamamatay at masisira ang isa.
Susuportahan sila ng 4 pang elemento. Sa makatuwid, imposibleng hayaan kung mawala ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, sinusuportahan nila ang isa't isa, paano ang pagpigil sa isa't isa. Tumawa ang multo ni Aaron at diretsyong lumipad sa himpapawid. Kapag siya ay nasa gitna ng langit, si Aaron ay tumatawa at gumagalaw. Isang apoy ang biglang lumitaw mula sa kamay ni Aaron. This is, sa ere, biglang nagulat ang boses. Ang apoy ng huling mundo. Nakangiting sabi ni Han Sunny, nahihirapan pa rin ako sa apoy, ngunit hindi ko alam kung apoy ba iyon o metal ng iyong gininto ang palasyo, na mas mahirap. Dahil doon, biglang hinimok ng katawan ni Aaron ang lahat ng lakas upang palawakin ang apoy sa kanyang kamay hanggang sa pinakamataas. Sa isang pagwagayway ng kamay, agad na naging fire dragon ang apoy sa kanyang kamay. Gamit ang alon ng Aaron, ang dagandong ay direktang umatake sa gintong palasyo. Sa sandaling pumunta ang apoy na dragon, lahat ng mga lugar na nadaanan nito ay nasunog. Ang metal na nagniningning na may gintong liwanag ay naging itim na gas sa isang iglap. Saglit lang, halos nasunog ang halos lahat ng hindi magugupo na palasyo. Itim na liwanag, ang mundo ay biglang nagbabago, sa susunod na segundo, ang Aaron ay nakatayo sa orihinal na mundo, sa walang hanggan na gininto ang damuhan. Sa oras na ito, isang maliit na butil ang biglang lumutang sa hangin. Pagkatapos, mabilis itong lumipad patungo sa Aaron, at sa wakas ay nagiging isang light spot at pumasok sa kilay ni Aaron. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Maaari nitong sirain ang hanay ng 5 elemento. Binata, napahanga mo ako. Nakangiti niyang sabi. Si Lin ay matagal na tumingin kay Aaron na may matagal na takot. Aaron, Bull Force. Ipinagmamalaki kita. Kung ang Aaron ay hindi natagpuan ang kapintasan, natatakot ako na sila ay namatay dito. Kung tutusin, sapat na ang bawat mundo para patayin nila. Walang titingnan ng bagong mata. Sira na lang manok mo. Tumawa si Aaron. Haha, kaka-rating lang. Marami tayong oras. Tumatawa ang boses. Yes, I don't think so. Sabi ni Aaron na may mabangis na ngiti, bigla niyang pinuntirya ang napakalaking enerhiya na nadala na sa kanyang kamay sa isang mabangis na punto sa hangin at inatake ito. Halos sa sandaling lumabas ang enerhiya, si Aaron, hawak ang palakol ni Pango, ay lumukso at tinadtad ito ng kulog. Aaron, anong ginagawa mo? Nang makita ang bigla ang pag-atake ni Aaron, si Linlong ay sumigaw ng may pag-aalala. Siyempre, hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Aaron. Siya ay naglalabas ng 2 spell sa hangin ng sunod-sunod. Hindi ba sayang ang physical strength at energy? Boom! At halos kasabay nito, may biglang tunog sa kalagitnaan ng hangin, at pagkatapos ay bahagyang nanginginig ang buong mundo. Hawak ng Aaron si Pango Axe at malamig na tumingin sa hangin. 3,000, ano ang problema? Lin mahaba ay hindi maintindihan ang pagtingin sa Aaron, tingnan ang kanyang mukha tulad ng mabigat, lamang nakatitig sa hangin, siya ay tumingin upstrangeli, ngunit wala sa hangin. Matagal na hinawakan ni Lin ang kanyang ulo ng kakaiba. Ano ang sitwasyon? Parang outsider, ewan. Sa loob ng mahabang panahon, ang katahimikan sa paligid ay biglang pumutok ng banayad na tunog. Biglang tumalikod si Linlong, nalaman lamang na may bakas ng gintong likido. Sa oras na ito, bahagyang nahulog ito mula sa hangin, tumutulo sa damuhan. Nagulat si Linlong, ngunit nakangiti at may kumpiyansa si Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.